Habang busy ang lahat sa pagtutok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, may kababalaghan na ginagawa itong mga nasa House of Representatives o yung mga buwaya na pabor sa kanila. Ilulusot nila ito para sa kanilang mga pansariling interes. Hindi natututukan ito ng taong bayan. Pero eto na nga at nangyayari na. O ano ba yan? Gossip. O i-play natin to ha. Kani-kanina lang to. Ay hindi pala, sa March 3 pala to. Kahapon pala to. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I move that we adopt and approve the unnumbered substitute House bill that has been given to the members, Mr. Chair. So ang pinag-uusapan dito, mga chismoso at mga chismosa, patungkol sa anti-dynasty bill. Napakaraming mga version. Pero may minove itong si Flores na i-adapt daw nila unnumbered draft bill pa lang ito, pero gusto nila yun yung i-adapt nila. Pero may kababalaghan na sabi ko nga kanina, pabor na pabor sa mga buwaya na maraming kamag-anak sa politika. O, play. Mr. Chair, Objection. There's a Mr. motion. Chair. Mr. Chair. There's a motion to approve the Mr. Chair, unnumbered substitute bill. It has been seconded. Is that an objection, Congressman Irise? no, I will have to explain my objection. Yeah, okay. So that's an objection to the Yes, motion. Okay. objection. Yes, Congressman Irise. Well, Mr. Chair, kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Aray ko, ano? Dahil ito po, mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Gagi, bakit kaya? Di ba ang political dynasty, yung mga maraming magkakamag-anak, gusto nilang magpasa ng anti-political dynasty law para mabawasan o matanggal na yung political dynasty sa Pilipinas. Pero eto ang mangyayari. Eto yung ipinipilit nilang gusto nilang i-adapt. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng Constitution natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. One, it should promote equal access and opportunities to ordinary citizens for public office. Dito po, yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito sa iba't ibang mga posisyon. Gagi. Nakita nyo na. Ito yung iginagapang nila. Priority bill ito ni Bongbong Marcos or priority na gawing batas. Pero ang pinipilit ng mga nandito, lalong-lalo na yung si Adjong na nagmamadali na para pagbutuhan na i-adapt yung unnumbered na bill or draft na ang mangyayari pala ay hindi mawawala yung political dynasty. Bagkus, bundat. Yan ang sabi ni Kong Irise. Bakit? Kasi po pwedeng 10 pala kayo na magkakamag-anak na sabay-sabay na tumakbo sa iba't ibang posisyon. Ibig sabihin, pag kayo'y nanalo, 10 kayong magkakamag-anak sa political dynasty ninyo. So it's worst. Worst nga ito talaga. Binibigyan mo lang ng justification yung mga nasa political dynasty. Pagbobotohan nila ito mamaya, titignan natin kung ano yung resulta. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power, ang liwanag. Hindi. Tignan mo tong sang to, magsasalita mamaya to eh. Magsasalita siya mamaya.
the Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam Okay, walang batas sa political dynasty, sa anti-political dynasty sa Pilipinas. Pero nasa konstitusyon. 39 years na nasa konstitusyon na. Pero itong mga nandito, itong mga politiko, hindi sila gumagawa ng bill para maging batas na anti-political dynasty. Nasa constitution lang yan eh. Nasa constitution na yan. Wala lang provision. Wala lang batas na sinusunod o walang batas na kaakibat yung nakasulat doon sa constitution kaya walang nasusunod. Ngayon naman gusto nila. Bigla-biglaan. Priority natin yan, sabi ni Bangag. Ngayon, mas worse naman pala. Imagine, legal na kayo na magkakaroon ng political dynasty kapag napasa ang bill na to at naging batas. Legal na ang political dynasty. Grabe, no? Oh, kababalaghan. Grabe. nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong Nangyari. Uy. dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Hindi, nagawa. Nagawa niya. Napakulong naman si Diskaya. Yung mga district engineers na hindi nga natin kilala. Sina Bryce Hernandez, Alcantara, Bonoan, Bernardo, na kalaunan naging mga state witness na. Grabe, no? At least may napakulong. Sino? Si Diskaya. Sap-sap. Wala pang pating. Puro maliliit na isda. Grabe. Troy. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent Ba't ganito? Huy. Ba't nagkakaganito? commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman na mayroong Erice. provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please bola. direct- Marcos. Your Honor, please direct. If that's a objection, you don't need Gagi. Puro bola naman talaga. Puro pambobodol lang. Para hindi tayo para hindi tayo tumagal sa video na to. Nagbotohan sila. Kung sino ba daw yung pabor na i-adapt na yung unnumbered na draft na yan sa sa anti-political dynasty bill. Alam nyo ba kung ano ang naging botohan? Majority gusto nila. Bakit? Pabor sa kanila. Kasi kahit 10 magkakamag-anak na, pwedeng tumakbo sabay-sabay sa iba't ibang posisyon. Itong isang to, katabi ni Erice nagsalita. Magka-clarify lang po ako. Kasi merong 25 na versions ng anti-political dynasty bill. Pero yung akin po, yung sa amin po, wala. Wala po. Hindi po nakalagay diyan. Paano naman po yung version namin? Oo. Mababaliwala na yan. Kasi ang gusto nga nila, yung version na yan na kahit 10 ay pwedeng tumakbo sabay-sabay sa iba't ibang posisyon, yan ang gusto nilang ipasa. Bakit? Kasi pabor sa kanilang personal na interes. By the way, para tapusin ang video, nag-withdraw si Kong Erice sa kanyang authorship dyan. Tapos, alam nyo ba kung ano nangyari pagkatapos nito? Pinalitan ni Laila de Lima bilang House Minority Leader.
Tama ba? House minority. Siya minority sila eh. Pinalitan ni Saba. Siguro dahil dito. Grabe, no? Grabe itong si ano? Kung totoo yung mga mali-maleta. Naku, paldong-paldo. Buti na lang, merong isang erise na matapang na nagvo-voice out ng gusto niyang i-voice out. Ito, Dilawan. Pero tayo, Duterte. Pero, alam nyo, hindi ko matandaan kung kailan yung huling sumuporta ako sa mga pananaw ng mga dilaw o ng mga oposisyon o ng minority dyan sa House of Representatives. Pero dito, totoo naman na kalukuhan to. Pambobola lang to. Alam nyo kung sino yung huling may hawak, kung may papasa man yang bill na yan sa House of Representatives. Alam nyo ba kung sino? Si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi bago maging batas ang isang panukalang batas, kailangan mo nang pirmahan o i-veto ni Bongbong Marcos kung ayaw niya. Pwede din siyang hindi pipirma, maglalapse into law after 30 days. So na kay Bongbong Marcos ang huling bola, ang huling pirma, ang huling pako para maging batas itong anti-political dynasty na gusto nilang ipasa na, uulitin ko, 10 na magkakamag-anak pwedeng sabay-sabay tumakbo sa iba't ibang posisyon. Wow! Paano pag nanalo yun? E di 10 silang magkakamag-anak. Ang lupit, no? Makalupit. Tinataehan tayo sa ating mga ulo. Habang busy tayo sa pagtutok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, itong mga buhaya na mga kawatan, gumagapang. O ano na, kung makapasa to, Bongbong Marcos, pipirmahan mo ba? Ayan tayo eh. Pag pinirmahan mo, edi bola ka nga talaga.